is the abandoned PLDT ruins. Matatagpuan ito sa tuktok na Mount Isarog sa Barangay de los Rio, Ocampo, Camarines Sur. Mayroon itong taas sa 1,513 feet at halos 7.6 km ang layo kung aakyatin ito. Itinayo ito noong 1970s, ngunit ito ay pinahinto taong 1998. At pagdating naman ng taong 2000 or 2001, ito ay tuluyang nasira dahil sa malakas na bagyo. Ang gusaling ito ay naghahatid ng telecommunication digital services upang mapalakas ang komunikasyon at koneksyon sa lahat ng nasakupan ito gaya ng pampublikong telepono para sa mga overseas calls na nakatayo dito sa Camarines Sur. Base sa mga lokal na nakatira malapit dito, mayroon itong dalawang torre na kung saan ang isa ay para sa relay station at ang isa naman ay para sa radio station. Ngunit ito ay tuluyang nagsara at iniwang abandonado dahil na rin sa mga nagsilabas ng teknolohiya gaya ng wireless internet connection na kung saan mas lalong pinadali at pinalakas ang komunikasyon ng mga tao maglokal man o internasyonal. Pasadong alas 2 ng hapon ay dumating na kami sa PLDT Ruins. Para sa kabuuang detalye ng paglalakbay namin, panoorin nyo sa Lakbay Bundok Isarog Part 1 sa Facebook at YouTube channel namin. Ito yon, kaya fast forward ko na muna ito. Thank you, Lord! Ito na yun! Oo! Ito na yun! Woo! Success! Dito na kami sa Old PLDT Ruins. Kakapagod lang pero ganda sa lugar na to. Nawakas pang tampitis ko! Ayan o. Sulit dito. Boss. Ayan o. Kita mo yung babang yon. So ito na yung Old PLDT Ruins. Ayan. Stable pa yung ano na o. Semento. Ayan o. So set up muna kami ng tent dito para mamaya pag natulog kami komportable na kami. So sigurado mamayang gabi sobrang lamig dito kasi halos nasa tuktok kami ng Mount Isarog. Kaya nagdala ako ng doble-doble jacket tapos jogger pants para lumamig man dito sa lugar na to, at least napaka safe. So set up muna kami ng tent tapos lunch muna kami. Ang daming nagtatanong sa amin kung paano daw nadala ang mga materyales ng gusaling ito. Una, ang helipad ang isa sa paraan para madala ang bakal gamit ang mga chopper. Pangalawa, ang sabi ng nakausap namin, gumawa daw dito ng riles para madala ang iba't ibang klaseng materyales ito. At ang huli, ngunit ito ay sigurado, ang mga lokal dito o kung tawagin porter ang nag-aalsa ng materyales gaya ng sako ng semento simula sa paanan hanggang sa mismong lokasyon. At alam nyo ba kung magkano ang bayad sa kanila? Na 50 o 70 bawat taas. Ang liit, diba? Dahil noon malaki pa ang halaga nito. Ang gusaling ito ay may dalawang tangke, isa sa gasolina at isa naman sa tubig. Ngunit nakakalungkot lang isipin nang dahil sa interes ng ilan, halos nasira na ang istruktura at maubos na ang mga bakal dito na nagsisilbing tibay ng gusaling ito. Good morning sa lahat. So, ang lamig dito sa tuktok na Mount Isarog. Kilim pa dito sa tent, oh. Ang ganda ng tent ni Pinoy Farmer. Di tagos yung ano dito, ambon. Pero dahil sobrang lamig dito sa taas, talagang hindi kami nang matulog na maayos. Tagos hanggang buto. Tagos hanggang buto. Tapos kahit yung hilik ng kabilang tent, tagos hanggang dito sa tent na to. Nakikita niyo ito si Pinoy Farmer, oh. Tulog na tulog, oh. Ay, hindi na, gising na pala yan. Ayun. Ito yung labas ng tent. Night vision yan, tol. Wala itong night vision. So maliwanag na sa labas. Ayan, oh. So lalabas na tayo para mas makita nyo ang ganda ng lokasyon pa. Clearing. So ibig sabihin ng clearing, maliwanag yung baba, hindi natatakpan ng ulap. So tignan nyo, dito sa area namin, pag bukas ko pa lang ng tent, ang lamig.
Para ka nagbukas ng rep ang puto. Para ka nagbukas ng rep dito, tol. Maulit tayo. Kabig siyo, hindi halata dito ang lagoy-lagoy. Good morning! Morning! Ang lamig! Ingay niyo kagabi. Sino ba yung naghihilig dyan? Yung dalawa oh. Papabarangay ko eh. Good morning! Good morning! Yung dalawang kasama ko. Papabarangay ko na po. Nakabarangay namin yung ingay. Good morning! Good morning! Tol, good morning, tol. Morning! Morning! Sige, good morning! Boss, good morning! Lamig sa loob eh. Yung sa taas, ang ganda oh. Ricardo nga nagre-reklamo eh. Pucha, lamig dito. Hindi na pagkakalik. So sobrang lamig dito. Kahit yung sa loob ng tent, tagos na tagos. Hindi lang yun, hindi lang lamig ang tumatagos sa tent, pati yung ingay ng kabilang tent. Kita ko sa inyo Mount Mayon. Morning! Yun ang Mount Mayon, talo. Yung tok-tok na yung kitang-kita dito sa camera. Ayun. So tapos yung napakaliwanag ng baba oh. Ito yung clearing na sinasabi nila. Maganda. Ibig sabihin walang kaulap-ulap yung baba ng Mount Isarog. Diba tayo para mas makita nyo. Ayun no. Makita nyo tapos mamaya papaliparan natin ang drone. Lupit yan. So sobrang lamig dito. Kulang na lang umusok yung bibig namin dahil sobrang lamig. Morning boss. Trabaho na mga vlogger. Trabaho na kayo. So ito yung tangke. Doon naman tayo sa kabila ka para mas makita nyo yung kabilang side ng Mount Isarog. Ang ganda oh. Ayan oh. Morning boss. Ayan oh, makikita nyo. Woo! Tayo daan sa may ano. Uy, wala pa rin yung daan no. Na problema namin mamaya yung daan pa baba ng Mount Isarog kasi ang dulas ng daan. Di namin alam kung mabilisan ba tayong makakababa dito sa lugar na to. Kasi yung ulan dito kagabi halos pabalik-balik nung gabing yon. Kagabi lang halos pabalik-balik yung ulan. Kaya hindi namin alam kung mabilis lang makababa dito sa Mount Isarog, lalo na yung madulas yung daan dahil sa mga putik tapos sa mga dahon. Sobrang lamig dito. Alam niyo yung ano, yung pagsapit ng mga bandang alas 12 tapos sa launa. Lalabas sana ako kasi iikot ako, mag-explore kaso putya yung lamig sa katawan ko tumatagos. Naka-jacket na nga ako tapos naka-jacker pants. Tapos sinabayan pa ng malakas ng ulan dito. So actually kasi dito sa taas laging umuulan dito kasi ito yung tinatawag na rainforest. So kahit hindi umuulan sa baba, dito halos araw-araw umuulan. Kaya kagabi lakas ng ulan. Nagsimula sa ambon. Siguro nagsimula yung mga 7:30. Tapos yun tuloy-tuloy na ang ambon hanggang lumakas pag sapit ng alas 12 at mga alauna ng ating gabi. Lang malakas yung ulan dito. Kaya ramdam mo yung sobrang lamig dito sa lugar na to. May mga kasama no. Yung tent nyo basang basa. Yung tent namin nabasa dito sa may parting uluhan ko. Kaya nabigla ako. Ito yung kabilang side ng Mount Isarog. Napaka linaw, walang kaulap-ulap ngayon no?
Halos inubos lahat ng ulang kagabi. So ito yung madadaanan namin mamaya. Dito kami dadaan. Ayan, baba kami dyan. Tapos punta kami doon. Tapos doon kami bababa. Iikot ng iikot. Tapos di namin alam, daming mga limatok tapos mga antik dyan. Ayan, so sana wala naman malaking ahas kasi kagabi, kahapon pala, si Kuya Cards, Sir Cards, may nakitang malaking ahas dito. Ayan, so sobrang laki talaga, mas malaki pa dito. Tapos naka-ready to attack na siya doon habang kumukuha sila ng tubig doon sa baba. So pagkuha ng tubig dito, sobrang layo. Almost 1 hour yung lalakarin nyo. Kaya kung pupunta ka dito, dapat yung tubig nyo fully loaded. Kasi kawawa naman yung kukuha. 1 hour pa yung lalakbayin pababa. Tapos yun, meron pang mga madadaan ng mga ahas. Kaya dapat kompleto. Lumig dito. Tapos sasabayan pa ng hangin. So yun, magkakape muna tayo. Tapos sabi almusal kasi sigurado mamaya uuwi na kami. Let's go! Alright, so magandang umaga sa inyo lahat, si Papa AJ ito. Nandito tayo ngayon sa Barangay de Rosario, dito na matagpuan sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur, para bisitahin natin ang isa sa dinadayo ng mga turista sa tuwing gusto nilang tumaas sa tuktok ng Mount Isarog. So kung makikita nyo, ito na yun, oh. So lumang-lumang opisina dito ng PLDT, itinayo ng 1970s. So almost 1,700 feet mahigit ang taas dito. So ito po yung tangke dito na kung saan nilalagyan po ito ng tubig. At doon naman sa kabila meron pang isang tangke na nilalagyan ng gasolina. So kung makikita nyo yung daanan dito, pagpasok po dyan kitang kita na. So mahirap lang yung trekking dito kasi madaming assault na tinatawag dito papunta dito sa taas ng opisina. So ito yung lumang opisina dito. So halos kalansay na kasi nung panahon daw halos kinakalakal dito yung mga bakal. Ayun, no? So dito yung daan papasok. So dito pwede maglagay ng tent. So kung makikita nyo halos giba na yung mga semento. Ayun, no? So noong panahon isang kahoy daw ito yung mga daanan dito sa may second floor. Ito yung indikasyon niya. Ayun. So dito sa bandang kaliwa ko, ito yung comfort room ng opisinang ito. Yan, halos sira-sira din yung tiles. Yan, kung makikita yung tangkan, laki. So sino mag-aakala na meron ditong opisina sa tuktok ng Mount Isarog? Yan, no? So ito yung mga tiles, sira-sira na siya. Yan, siguro ito yung mga pintana tapos mga pintuan. Ayun na, halos giba-giba na yung mga semento tapos yung mga bakal halos paubos na rin. Ayun, lumang-luma, oh. So kung makikita yung mga switch, mga saksakan. Ayun, oh. So nakapaligiran siya ng mga kugon. So matalahib ng lugar na to. So ingat-ingat lang kayo pagpupunta kayo dito kasi yung ahas medyo delikado. So hindi na tayo makakatagos doon sa kabila kasi unang-una maraming din tent na mga nakalagay. Pero nakikita yung structure nito. Konkreto po yung simento. Ayan, no? Konkreto pang simento nito. Ayan, halos iba-giba na yung semento dito. Ayan. Tapos yung mga switch ng area ito, tapos yung mga lagyan ng bombilya. So second floor daw ito. Ano, halos binasag na dito para makalakal yung mga bakal dito. Pack up na kami, pauwi na kami sa aming kanya-kanyang lugar. Alright, nag-enjoy kami dito sa isang makalikasan na lugar. So wala akong masabi, ang ganda dito. Mahirap lang tumaas, mahirap lang bumaba, pero pag naabot nyo itong lugar na to, sulit na sulit. Ayan, parang nakalaya kayo sa mga problema nyo sa baba, panandalian. So, yun, paalam na ako. Si Papa AJ to. Peace out. Sa buong oras na paglalakbay ko sa napagandang bundok na ito, may mga bagay akong natutunan. Una,
Pahalagahan ang kalikasan na mayroon tayo dahil ito ay biyayang bigay ng Panginoon. Pangalawa, sulitin ang mga natitirang oras dito sa mundo, gawin natin masaya at makabuluhan para sa mga susunod na henerasyon, ito ay magsilbing inspirasyon. At ang huli, yung bagay na gusto mong gawin, ngunit takot ka, hayaan mo ang sarili mong gawin to dahil pag nagawa mo mga bagay na yan, sigurado magiging masayang alaala ito na hindi mo makakalimutan.